Magandang araw mga boss, medyo marami na naman akong gagawin dito. Pero unahin ko muna itong park light ni customer na ayaw daw umilaw. Siyempre pag ganyan, possible niyan, pundito lang naman itong ilaw niya. Kaya ang gagawin ko dyan, siyempre tanggalin ko itong ilaw niya tapos papalitan yan. Paano mo ba mapapalitan ng ilaw yan? Meron itong bulb socket mga boss na nakasama yan dito sa buong headlight mo. Gaya nito, yung socket wire ng park light niya, nakabukod yan. Kaya kung kaya naman dukutin ng kamay nyo, kapain nyo lang itong socket ng park light nyo, tapos pihitin nyo yan pakaliwa. Ngayon, pag meron siyang abala, gaya nito, nakaabala itong lagayan ng wiper washer fluid tank nyo, pwede nyo ilihis yan, at kung talagang hindi kasya yung kamay nyo, pwede nyo naman tanggalin yan. Meron lang naman itong plastic clip na tatanggalin nyo. Ayan mga boso, sikwatin nyo lang yan ng flat screw, yung plastic clip niya, para nga matanggal sa pagkakalak itong washer fluid tank nyo. Ayan mga boss, natanggal ko na itong plastic clip na naglalak dito sa washer ng fluid tank niya. Kaya ang gagawin ko dyan, iaangat ko na ngayon itong pinakaliig ng fluid washer tank. Hilahin nyo lang yan paangat mga boss at matatanggal nyo na yan. O diba, tanggal na. At dahil nga sa wala nang nakaharang, maluwag mo na ngayon mapipihit yung socket bulb ng park light mo. Pihitin mo lang naman yun pakaliwa. At pag natanggal mo na, pwede mo na ngayon hugutin yung bulb niya. Ayan na mga boss, natanggal ko na yung bulb. Actually mga boss, hindi naman yan pundi. Yung isa lang, yung sa passenger side. Kaya lang, ang gusto ni customer, pares na silang palitan ng bago. Kaya ito na ngayon yung bagong bulb ng park light. Tutusok nyo lang naman yan dito sa socket niya. Para may itusok niyan, siyempre gamit ka ng isang kamay mo pa, hawakan mo itong socket niya, tsaka mo ngayon itusok itong bagong bulb. O, di ba? Ganun lang. Tapos pwede mo na ngayon ilagay sa dati niyang position itong socket. Siyempre, itutusok mo yan ng maayos, dapat pantay, tsaka mo ngayon pihitin pa kanan itong socket bulb niya para mag-lock. Alam nyo mga boss, yung ganitong pagpalit ng mga park light bulb, kung tutuusin, madali lang naman yan. Kayang-kaya nyo kung kayo na yung gagawa. Kaya kung mapapanood nyo itong video, gayahin nyo lang kung paano ko yung pinalitan. Wala naman masyadong big deal dyan. At para hindi ka kinakabahan at hindi ka magkamali, huwag ka na kasi nag-upgrade. Kung ano yung nakalagay na ilaw, gayahin mo lang. Gaya nito yung customer, ang gusto niyang ilagay ko dyan na ilaw, yung meron siyang kulay. Iniisip ko naman baka mamaya bawal yun sa LTO. Kaya sabi ko, ibalik na lang natin yung dating original na ilaw niya. Ayun ang pinaka-the best. At sa paglagay nga nitong bulb dito sa socket niya, di ba sinabi ko naman sa inyo, itutusok nyo lang yan. O di ganun lang gawin nyo. Siyempre naman mga boss, gumamit ka rin ng common sense. Meron pa rin siyang guide na susundin mo para mailagay mo ng maayos itong bulb dito sa socket niya. Testingin na natin. Sir, subukan mo ilaw, sir. Okay na. Teka, di shoot sa kabila ah. Yun. Okay na. Ayun na. Sa kabila, sir, sa kabila. Dito. Para makita mo rin. Okay na? Okay. At dahil sa okay na ito mga boss, dito naman ako sa loob ng sasakyan ni customer. Dahil nga sa itong dome light niya, hindi na rin daw gumagana. Actually na sobrahan ata ng pihit ng anak niya, nasira itong dome light. Check ko na lang mga boss kung ano talaga nangyari. Tanggalin ko itong cover niya. Hilahin nyo lang naman yan pababa mga boss. After nyo matanggal yan, pwede nyo na ngayon tanggalin itong bulb niya. Ganun lang din mga boss, hilahin nyo lang pababa itong bulb niya at kung makikita nyo, pundido na yan. At ito na ngayon yung bagong bili ni customer na dome light bulb. Ilalagay ko na yan. Kaya lang nang mailagay ko mga boss, ayaw pa rin umilaw itong dome light niya. Kaya subukan ko muna yung baligtarin. Pag ganyan baligtad. Tinatry kong baligtarin yan mga boss, baka umilaw. Ba, wala talaga. May mga time naman daw kasing umiilaw ito mga boss, kaya hindi ko masabi na may problema ito sa wiring. At ang pinaka-the best nito, dahil nga sa napwersa daw ata ng anak niya ito nung buksan niya itong ilaw, ang gagawin ko dyan, tanggalin ko na lang muna itong dalawang screw para ma-check ko nga itong connection nitong ilaw niya. Or ang ibig kong sabihin, nagkakaroon ng loose connection dito sa ceiling light niya. Ayon kasi kay customer, napwersa ata itong selector niya. Ayun ang on and off nitong ceiling light.
Kaya after ko matanggal itong dalawang screw, hugutin ko na itong socket wire niya dito sa ceiling light. Tapos, i-check ko itong dome light niya mga boss, yung mga connection niyan, pati dito sa selector nung ilaw niya. Pwede kasing dyan lang yan sa connection niya, kaya yung ilaw ayaw niyang gumana. At ito nga mga boss, chinecheck ko maigi yan. Kumbaga sinisipat ko maigi kung saan ba nanggaling yung problema. Kung yung pagkakatulak ba nung anak nung customer dito sa selector, may napersa siya, sa nakita ko wala naman. Pero mas mabuti, gagamit ako dyan ng Phillips screw. Tanggalin ko itong screw dito sa selector niya. Ito kasi sa selector mga boss, pag inilagay mo dyan sa door, pag binukas mo yung pintuan, bubukas itong ilaw. Pag sinarado mo yung pintuan, mamamatay itong ilaw. Ganun ang trabaho nitong selector pag inilagay mo yan sa door. At pag inilagay mo na sa off, syempre walang ilaw. Pag naka-on naman, naka-ilaw siya, perme. At ito nga mga boss, nang tinanggal ko itong screw dito sa selector, napersa nga ng anak niya itong selector, kaya nasira. Kasi nga, yung bulitas dito sa selector niya mga boss, lumubog na. Kaya pala may mga time gumagana itong dome light niya, may mga time naman hindi, hanggang sa napundi na nga itong ilaw ni customer. Yun lang mga boss, ay ayon nga sa kwento niya sa akin. Ito namang dome light mga boss, parang mechanical din yan kapag ginawa mo na. Siyempre, gumawa ka ng paraan para ma-connect mo itong bulitas na gumapagana mo dito sa on, off, tsaka door. In short, itong selector niya, magkaroon siya ng connection para gumana nga itong ilaw. Kung makikita nyo nga mga boss, dahil nga sa nakitaan ko ito ng kalawang, dito nga sa connection niya, niliha ko na lang yan para matanggal yung kalawang. Kasi sa akin mga boss, ayoko rin ng paulit-ulit na trabaho. Kaya kung may makikita akong problema, gawin ko na agad bago ko isalpak itong dome light niya dito sa dati niyang position. Madali lang naman yan mga boss, tatanggalin nyo lang naman yung mga kalawang na kumapit dito sa mga connection niya para sigurado kayo na pag ibinalik nyo na nga sa dati niyang position itong dome light, iilaw yan at merong pag-asa sa mga gawa nyo. At dito naman sa pinapatungan ng bulitas, dahil nga sa lumubog itong bulitas kaya hindi na nga umilaw itong dome light ni customer, ang ginawa ko yung spring yan sa loob, hinila ko para itong bulitas pag ipinatong ko, umangat siya. Nang sa ganun, pag pinihit mo itong selector, gumana na itong selector at makapili na sa ngayon. Tutunog kasi yan pag pinihit mo itong selector, tak. Ibig sabihin, yung bulitas, nakaibabaw na siya. Mamimili na siya ngayon kung alin yung pagaganahin mong ilaw or kung papatayin mo nga itong ilaw dito sa dome light mo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, after ko mailagay yung bulitas, inilagay ko na itong selector niya. Yung selector niya mga boss, kung mapapansin nyo, na ginagalaw-galaw ko, yan na rin kasi yung pinaka-switch para umilaw nga itong dome light niya. Siya nga pala mga boss, dahil nga sa electrical ito, medyo mahina yung paliwanag ko dyan or medyo kulang. Sana pakiunawa nyo na lang. Alam ko naman karamihan sa inyo mas matatalino pa sa akin. Dahil nga sa nakita ko naman, mahuhusay kayong umunawa. Unang-una yung mga last word nyo, gumagamit kayo ng pangalan ng Diyos, nagpapasalamat kayo. Ibig sabihin, mas marami dito, majority, naniniwala sa Diyos. Kaya nga pag may nag-comment dito ng paninira o kaya pang-insulto sa akin, nako, alam ko na agad kung sinong tatay nun Ramdam ko na agad yan na hindi yan gumagawa ng mabuti sa kapwa niya. Kasi nga, nasasaktan Connect ko na nga pala itong socket wire niya. Napunta na naman ako dyan. Mamaya may magre-react na naman, sasabihin, dapat mag-vlog ka na lang. Hindi niya lang kasi masabi na masyado na akong nasasaktan. Hindi niya lang masabi yung ganun Pero real talk mga boss, totoo naman 'di ba? Kahit na hindi mo pangalanan yung isang tao, kapag gumagawa talaga siya ng masama, magre-react yan. Unang-una, kaya ko lang naman binobroadcast dito yung mga nalokong na customer para malaman nyo na meron palang ganong klaseng pagawaan na nanloloko sila. Ayan tuloy mga boss, nagkaroon ng loose connection dito sa valve. Kita nyo, pag ginagalaw ko, nagkakaroon siya ng loose connection. Kaya ang gagawin ko dyan, hugutin ko yan ulit. Ayos nyo lang naman mga boss yung loose connection dito sa socket wire, pati dito sa valve nya. Yun lang naman. Ngayon, paano nyo ba ayusin yung loose connection yan? Siyempre, tanggalin nyo muna ulit itong socket wire connection dito sa dome light nyo. Tapos yung umiipit dito sa ilaw nyo, pwede nyo namang i-adjust yun, hilahin nyo siya para pag ilagay nyo itong ilaw, humigpit. Or i-check nyo rin itong ilaw nyo, pwede wala yan sa sentro, kaya nagpapatay-patay sindi itong ilaw na ang dahilan nga, nagkakaroon siya ng loose connection.
At kung sa palagay mo okay na yan, na-fix mo ng maayos itong ilaw, o pwede mo na ngayon ibalik itong dome light mo or ceiling light dito sa dati niyang position. Gaya ng dati, unahin mong ilagay itong socket bar niya. I-connect mo na yan dito sa dome light mo. At pag na-connect mo na yan, subukan mo muna kung iilaw para sigurado ka. At dahil sa umilaw na yan mga boss, pwede mo nang switch off yung ilaw tapos ilapat mo na ng maayos itong dome light mo. Tsaka mo ngayon ilagay na yung dalawang screw niyan. Alam nyo mga boss, yung paggawa ng mabuti kahit wala kang pera, kaya nyo yan. Yung makapagbigay ka lang ng mga warning sa kapwa mo na para wag sila mapahamak. Ba, malaking bagay na yun. Tulong mo na yun. Natutuwa na ang Diyos sa'yo pag gano'n ang ginagawa mo. Isarado ko itong pinto mga boss tapos ilagay ko yan sa door. Yun lang, kung mapapansin nyo, matagal siyang mamatay pero ganun pala ito. Ayon nga yan kay customer. Yan. Matagal pala bago mamatay ito, sir? Pag ano ka ng pintuan, na matagal. Pero pag dito, okay lang. Okay. Ngayon, buksan natin yan. Bubukas yan, bababa. Pagka sinara, mamamatay. Pag sinarado ito, mamatay. Pero matagal siya mamatay talaga? Okay. Kala ko, ay mamatay eh. Papatayin ko talaga eh. Pero pagka ayaw niya, i-off ko na lang sa Ganun. gitna. Sira to eh, sira eh. Dati ganyan yan, pagka yung... Ayun na, okay na, namatay na. Okay. Matagal na siya. Diretso lang ha? Apo. Nakaalis na kami, buhay pa rin. Oo. Ganun ba talaga siya? Hindi, ibig sabihin, ngayon lang na dati sumasabay sa yun eh. Sa saray, di ba? Oo. Yan na pwersa yung ganyan. Pero sa itong anak, nasira na to eh. Yung babae, ang bunso kong babae. Wala, yung pinakalagay ng bulita sir, wala na. Ngayon ko lang, pagka merong nahuhulog dyan, flashlight. inipit ko na lang. Basta may... Wala na akong magawa rito. Yan. Pag sinarado yung pinto, medyo matagal siya bago mamatay pala. Parang, hindi, may gano'n naman talaga sa sakyan. Muli mga boss, dahil sa marami pa akong gagawin dito, pakiabangan na lang sa part 2 at sana lang nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!